Praise God sa buhay ng bawat isa. So, this is the time. Moving forward, para po sa ating gawain, tayo po ay dadako sa ating testimony. Siguro maraming pinagpala. Alam ko, maraming pinagpala ngayong linggo. Nag-birthday o yung kakabalik? Simulan ko na. So, ayun, I would like to start my testimony. I would like to thank the Lord for the life, sa kalakasan, sa araw-araw na nagmumula sa ating Panginoon. At talaga namang itong buong week na to ay talagang sobrang sinubok ang pain. Sabi ko nga minsan, talagang nagrarant ako minsan. Kahit sa asawa ko nagrarant. Masarap kasi minsan masaya magsabi ng ng mga dalahin mo sa asawa mo eh. Bakit? Kasi di mo nakikinig. Hindi mo nakikinig. Basta lang yan. Nakaganyan siya. Salita lang ako ng salita kahit anong sabihin ko. Pero siya kikinig kaya okay lang. So, ayun, sinubok yung faith ko. Sabi ko nga, Lord, January pa lang, Lord. Para namang nilista mo na naman ako sa stronger soldiers mo na naman for this whole year. Kasi, di po, ito pong nakaraan, yung kuya ko po, nag-testimony po ako last time na nakalabas na po yung kuya ko. Praise God, nakapasok ulit sa kulungan. Kakalabas niya lang po nung nakaraan. Sabi ko siguro, mas trip niya sa loob ng kulungan, ayaw niya sa labas. So, yung last week, tsaka itong week, hindi naman sa ini-ignore ko siya. Pero nasabi ko talaga sa kanya na, Kuya, mahal na mahal kita, pero nakakapagod pala. I give it all to the Lord. Kung ano man ang plano sa buhay, kung ano man plano niya sa'yo, siya na ang bahala sa'yo. Pero pasensya ka na, pagod na kasi ako. Masakit pala yung yung umasa ka, yung umasa ka na magbabago, tapos wala. Hoy, ibang uasa lang sa inyo, ha? Yung time na yon, talagang sinusubok yung pasensya ko, sinusubok yung pagiging kapatid, sinusubok yung pagiging pamilya. But I still hold on to the Lord sa promise niya, sa buhay ko at sa buhay ng bawat isa. Yung nag-hold on ako eh. Yung, alam niyo yung kantang, mga pangako mo. Yan lagi kong pinapakinggan. Kasi it boosts the spirit within me na gusto ko nang sumuko. Parang minsan sabi ko, parang ang sarap maging mawalan ng paki. Pero hindi ko kaya. At ito, hindi din naman lingid sa ating lahat. Yan nangyari sa ating pastor, Pastor Edwin. For the full week na lagi kami magkakasama nila Ninang Jen, na lagi kami pumupunta sa ospital. Nakita ko yung journey ng paglaban ng ating Pastor Edwin. But with yung journey niya, sabi, nag-usap kami ni Jepoy, sabi ko, alam mo, Heart, hanga ako kay Ninang Jen. To be honest, sobrang hanga ako. Kasi kung sa akin siguro mangyari yun, hindi ko na alam. Kung makita niyo po ang ating Sister Jen, you will see the goodness of the Lord sa buhay ng ating Sister Jen. Alam niyo yung pagpapalakas sa kanya. As a wife, alam mo, masakit yun. Hindi natin masabi kung ano man exactly yung nararamdaman niya. Sa atin, sabi nga ni tatay nung prayer namin nun, sa amin, madaling sabihin na okay lang yan. Kasi hindi naman tayo yung nasa sitwasyon. Wala tayo dun sa sitwasyon, pero yung
yung time na nandun kami, sabi ko nga rin kay Jeffoy, Heart, ayoko kasi umiyak dun eh. Kasi, sa totoo lang, mas nagsakit kasi, as a ninong, as a pastor ninong, he is the dearest, he is the great pastor that I have nung nakaraan. Itong mga nakaraan. Sabi ko, pinipigilan ko yung nung nasa hospital kami. Yun yung first, ayoko po nang humawak at makakita ng patay. Kahit sa nanay ko, kahit nung namatay yung mama ko, hindi ko yun nilapitan. But with Pastor Edwin, hindi ko po napigilan yung sarili ko. But I praise God. Kasi dumating siya sa buhay natin bilang guide. Siya yung nag-guide sa atin, naging pastor, na naging inspirasyon para sa lahat. Alam natin kung gaano kabuti ang ating Pastor Edwin. Alam niyo yung hope. At nagpapasalamat ko sa Panginoon na may nakilala ko, pastor na katulad ni Pastor Edwin. Isa yun sa ipagmamalaki ko sa kwento ko sa bawat isa. Isa yung testimony na kahit kailan ko lang makapapalit. So, Ninang Jen, on behalf of PCF, kami po ay nakikiramay. At alam po natin na ang ating pastor ay kapiling na ng ating Ama. Amen. And lahat kami ay nagaganap kasi sabi nga ay, he fulfilled. Nagampanan niya ang kanyang gawain, ang kanyang layunin dito sa mundo. So ayun, praise God sa buhay niyo, sa family. Uy, mahal na mahal po namin kayo ng PCF. Hindi man po lahat ay nakapunta ng ospital. Dahil po alam po natin ang sitwasyon dito sa Saudi Arabia. Kami po ay nakikiramay. At gusto po namin ipahatid na yung pagmamahal namin sa aming Pastor Edwin. Yun lang po, Ninang Jen. Alam po, nandiyan po kayo. Ninang Jen, baka po meron po kayong gustong sabihin. Actually, nandun sa bahay si Kuya Alan, sa bahay nila. Si Kuya Alan, si Ikay, nag-aano po sila, nag-empake. Meron po silang mga ginagawa. So, baka po busy din po. So, yung mga mamaya po, after po ng... Ayan po si Kuya Alan, kaya tsaka po si Ninang Jen. Ninang Jen, may sasabihin po ba kayo? Nakamute po kayo eh. Nakamute po kayo, Ninang Jen. Okay na? Yan, meron na po, Kuya. That time of morning, pero depressed ang tao, pero under stress din at the same time dahil sa nangyaring nito. Though I'm expecting naman na, alam ko naman na kung anong mangyayari even before na, kasi I can see the signs and the symptoms. But pag nandun na kasi yung mangyayari, mahirap siyang i-handle. No? Hindi sapat ang ating nalalaman. Hindi, pa rin talaga yung actual na mangyayari, kahirap i-handle talaga siya. So, anyhow, andyan yung grace ni Lord, no? Yung paggabayan niya sa amin, sa mga taong pinapadala niya para tumulong sa amin. Ang hirap kasi wala kaming transport na. So, andyan kayo ni Jefo, yung mga gabi sa akin, and oftentimes din andyan si Pastor Juliet, and at the same time si Pastor Ariel, no? Kayong mga tumutulong sa amin sa mga nakaraang araw, we're so grateful to the Lord na binigay niya kayo sa amin. So, mga friends din namin sa ibang bansa na matawag, may message, ang daming
si Jess, ang hirap sagutin na, hindi ko na kaya sagutin lahat. But anyway, I'm just putting likes, heart, mga ganun na lang po kasi siya na kayo yun lang, kaya ko nang isagot kasi ang hirap na magsalita ng kung ano pang mga ano. Now, siyempre kasi, naglilipat na kami kasi si Ikay papasok na rin sa loob kasama ko. So, andyan ang grace ni Lord na pinayagan siyang pumasok sa loob kasama ko. But for the meantime, till evidence remains, we'll go to the Philippines. So, yun, we're praying lang na matapos agad yung mga documents para makaalis na kami at maipag-remake ko siya sa Philippines. In the process, yung mga ginagawa, gumagalaw din sila dun sa Philippines kung ano na yung mga kailangan i-prepare. Hoping for the best for our future ahead na mga pipates namin. Hindi na kami dalawa na lang yung Erika. Sa mga pamilya namin sa Pilipinas. Ang hirap. But we need to go through praying for the best. Ang will ni Lord sa Kanya, I'm so grateful na binigay niya sa akin isang husband na napakabait. Thoughtful, malalahanin lahat-lahat. Andyan na sa Kanya lahat. Wala akong masabi, wala negative akong masabi sa asawa ko. Siyang bait-bait po niya talaga. Kaya siguro siya kinuha ni Lord agad. So I'm always ginijoke sa kanya nung buhay pa siya. Huwag ka nga masyadong mabait, ayoko mabiyuda agad. It happened. It happened. So we look the Lord. No, yun ang prayer naman natin kung ano nila. Sa iyo ko na rin siya nakikita ng hirapan. Hirap na siya, nag-struggle siya. But he waited until talagang anniversary namin. It's our 20th anniversary and he died. No, hinantay niya talaga yung two nights before pa lang, January 22, nag-atrial flutter na siya, tachycardic siya, pero nag-survive pa rin siya for 2 days until our anniversary comes. Hinantay niya talaga. And he gave me this gift. He always gives me gift every year. At ito ang pinakamasakit sa lahat na niligay niya sa akin. Pero alam ko pangmamahal niya ito sa akin kasi inantay niya mag-anniversary kami. Thanks be to God, glory to God. Thank you so much. Thank you, Ninang Jen. Mamaya po pupunta na lang po kami dyan. Yun, kasi kaya pupunta tayo doon, tutulungan natin si Ninang Jen. Meron po kasi doon mga babaklasin na mga malalaking cabinet. Medyo kailangan po natin ng backup. So, ayun. Muli, Ninang Jen, kami po ay nakikiramay. So, sino pa po ang gusto pong mag-testimony or anything to say? Praise God, syempre. Nagpapasalamat ako syempre muli sa Panginoon sa panibagong regalo niya sa akin na ibinigay, magbahagi ng salita ng Panginoon na ginamit na po ako. Praise God, dalayan ko po na mas maging pagpalain pa ako ng Panginoon sa pulpitong ito. Alam ko po na nung dumating pa lang ako rito sa DCF, 2013, na may bahagi na ako para sa Panginoon. Naramdaman ko na po yun. Kapag ako po nakakita ng mga bagong mananampalataya na pumapasok rito, nararamdaman ko po yung banal na espiritu. Alam ko kung paano sila gagamitin. Ano po? Alam ko na lahat sila ay gusto ng Diyos na gamitin. Lahat po tayo, sabi nga, paggamit tayo. Kasi po yun talaga po yung gusto ng Panginoon. Nagpapasalamat lang po ako talaga sa regalo niya sa akin. Praise God. Sa Diyos lang po ang kaluwalhatian. Amen.
Ngayon mag-farewell kay Bas. Thank you kay Lord dahil nalipas na yung birthday ko. 21. Noong January 21. So, gano'n nga. Medyo bihira ng maka-attend. Ano? Uy, ilan taon tayo? 27. 1980. 1986. Pero ang lakas din talaga ng kalaban. Kasi di ba, bihira nyo na makakita dito. Nag-adjust na nga ang church, inaagahan na nga ang service, pero gumawa pa rin ng ang kalaban ng para hindi makatin dito. Kasi every Friday, di ba, inagahan na kasi may duty kami ng po. Ngayon, ginawa naman one yung duty namin pag Friday. Mas maaga para hindi maka-attend dito sa church, no? Talaga ng kalaban. Kumikilos talaga kahit kailan. So, ayun nga, siguro, hindi naman papatalo ang Panginoon. Isisingit pa rin niya ako bilang kanyang tagapaglingkod. So, binibigyan pa rin, nakakapagbigay pa rin ng time para makapag-atin sa gawain, pag-serve kayo. So, ayun lang. Thank you dahil sa buong taon na iningatan at pag-iingat ni Lord sa akin at sa ganun din sa pamilya ko. So, yun lang po. Best na best, may bago pang. Yun, no? Bago pa. Nag-attest sa buhay natin lahat, no? Nung umuwi ako, gusto ko magpa-testimony nun eh. Eh, hindi ko alam nag-adjust na pala yung oras. Pagtingin ko, sa tayo sinalang yung nakita ko doon. Sige ko, sa tayo sinalang, tayo mga Bro Willows, o nag-adjust pala ng umaga. Hindi ko naman alam, kasi kaka-meeting pa lang, hindi ko alam. Pero pag join ko, magpapatestimony ako sa nangyaring struggle sa buhay ko, ano yung pauwi. Dahil hindi ka makalas yung bagahe, maraming sabi din. Pero pag sabi nga, nung nandun ako, ito naman nung nangyari sa buhay ko, pawalong 3-4 na bisis na babalik-balik dito. Hindi na yata gumanda yung mga pag-uwi ko, babalik ko ng struggle. Pero sabi nga, nung nandun ako, wala kayo makakapitan, kundi Lord, wala ka na eh, wala namang nandun tayo eh. Gusto lang natin eh, makauwi, makapagbigay ng saya sa mga kapatid. Yun nakalusot naman, by the grace of God, kasi nandun yung kakilala namin sa airport, nagawa ng paraan. Pagbalik, ganun din. Ang struggle nga lagi nandyan. Pero pagka nandun yung struggle, wala ka namang ibang isipin eh, kundi Lord, bahala ka na. Kasi nga, mahal ka na tayo ng Panginoon, bibigyan tayo. Kasi napaano lang din ako kanina, no? Gusto ko rin magpasalamat no? Kasi yung bilang isang ama, no? Napakahalaga po na may isang ama sa pamilya. Kasi kaya nga nung umuwi ako sa bahay, ultimo dun sa pintuan namin, hindi ako makapasok eh, kasi ang kalat, ang dumi. Tapos nandiyan naman yung misis ko, sabi niya, kasi busy din sa trabaho, gusto ko rin pagpasalamat sa Panginoon, yung misis ko, no? Hindi ko kayang kampanan yung kayang ginagawa ng misis ko, pagising niya sa umaga, ipinagdag ng mga bawa ng bata, gamit. Tapos papasok siya sa trabaho, pagbalik niya, gano'n na naman, prepare, linis yung mga anak ko. Sabi ko nga, wala na akong kayang ipagpasalamat sa Panginoon, kundi bigyan ako ng masipag na asawa, matapat, mga anak na, marunong na yung mga anak ko, may alam na, may time sila, pagdating ng 7, liligo na, pagdating ng 10. Sabi ko, sinong nagagabay sa kanila? Wala pong ibang nagagabay, kundi prayer, panalangin, tapos yung paglilingkod natin sa Panginoon, sinusuklian. Napagano po ang Panginoon, hindi nagsususin bilang financial. Nagsususin siya sa mga anak natin. Yung mga anak ko, pagdating ng 10, 9, tutulog na yan, alam na nila gagawin nila. Sobrang bliss ko sa asawa ko, sobrang bliss ko sa pamilya ko. Ganun talaga ang buhay, pagka naglilingkod din sa Panginoon, ginagawa. Alam ng Panginoon yung puso ko, naging smooth, sabi nga ni po, maging banayad. Kaya nung pagdating ko sa bahay ko, ba't ganito yung bahay? Ang kalat, nandun yung tiwala ng misis sa akin. Alam ko naman pag dumating ka, ayos mo lahat yan. Yung mga dumi, yung mga kalat, talikabok. Sabi niya, nandun yung tiwala. Kaya nga sabi ko bilang isang ama sa pamilya, no, ganun din. Marumi din tayo eh. Pero pag dumating yung ama sa buhay natin, dilinisin niya tayo. Dilinisin. Ganun din po yun. Nung pagdating ko doon, nilinis ko bilang isang ama na aking pamilya, nilinis yung mga kalat. Pag-alis ko, napakahusay, napakaliwanas. Napapasalamat yung bilan ko.
ating yung biyanan ko babae, lalaki, nagpapasalamat. Ganun po, napaka-bless ko po talaga sa pamilya ko, sa mga biyanan ko, sa mga anak ko. Dahil na rin siguro sa tiwala ni Lord sa buhay ko, yung paglilingkod natin, yung binigay na ganun. Ganun din po tayo, no? Papasukin po natin, palinis po tayo sa Panginoon, sa Ama. Dahil alam ng Ama yung karamihan natin, lilinisin din na tayo. At ganun din po, magiging maliwalas tayo, malinis tayo. Patuloy po tayo maging ama at maging anak sa ating pamilya, ganun din po sa Panginoon. Lilinisin po tayo. Patuloy lang po tayo sa ating ginagawa, wala po tayong pagresisihan. Dahil sabi nga ni, lagi ko naalala, sabi ni Pastor Edwino, lagi kong sabi nga, ang iyong pagpapagal ay hindi marunong magkakaroon ng, hindi mawawala ang pagulban. Yun lang po, glory to God. Amen. So yun, gusto ko na lang pong... So yun. Binabati ko pala ng happy birthday yung asawa ko bukas. Yun. Saan naman natin ng happy birthday yung mga nag-birthday? 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yon, happy birthday, heart. Advance na yung regalo ko, kaya huwag ka na mag-expect bukas. So, ayun. Inaanyayahan ko na po ang lahat ay tumayo para po sa ating pangwakas na panalangin na pangunan po ng ating Brother Ruel Narciso. So, yung po natin ng mga ulo, ating mga ulo, at samahan niyo po sa pangwakas na panalangin. Yes, hallelujah, Father God. Lord, Father God, thank you, Father God, sa araw na ito, na kami, Panginoon, ay muli, Panginoon, na nabigyan ka namin ng papurihan, na dakilaan ka namin, Panginoon, Lord God, na pagbulay-bulayan, Panginoon, ang inyong mga banal na salita, Father God, sa araw na ito. Panginoon, kami po ay naniniwala at nagtitiwala, Panginoon, na ang inyong salita, Panginoon, ay magrima, Panginoon, sa aming bawat puso at isipan, Panginoon. At sa ganun, Panginoon, ay aming malakaran, Panginoon, ang iyong kadakilaan, ang iyong kaluwalhatian, Panginoon, sa aming buhay. Lord, thank you, Father God, sa araw na ito na kami ay iyong sinamahan at ang iyong banal na Spirit, Panginoon, ay siyang naging gabay namin sa araw nito, Panginoon, Lord God. Thank you, Father God, at sa patuloy na aming gawain, Panginoon, ay ikaw lang po, Panginoon, ang aming maitaas at aming mapapulihan, Panginoon. Ganun din po ang hiling namin na iyong gabay, Panginoon, at pag-iingat, Panginoon, sa aming buhay, sa aming pag-uwi, sa aming pasamantalang tahanan, Father God, na ikaw, Panginoon, ang mag-lead, mag-guide sa aming, Panginoon, na makauwi kami ng safe and sound, Panginoon, sa aming mga pasamantalang tahanan. Panginoon, salamat din po, Panginoon, sa buhay po, Panginoon, ang aming Pastor Edwin, Father God, na ginawa niyong lalo yan ang iyong pagpapala, Father God. Salamat po sa buhay niya na sa tuwing kami po ay darating dito na minsan ay kulang, lagi niyang hinahanap yung mga kapatid ng Panginoon. Siya po yung naging guide namin, Father God, na mag-lead sa amin upang mapalapit sa iyo, Panginoon. Lord, walang naging makubulan ang buhay ng aming Pastor Edwin. Salamat po sa buhay niya, Panginoon, na makita po namin ang kanyang mukha, Panginoon. Nakangiti palagi, Panginoon, tuwing kami sasalubungin. Na kahit kami may mga pinagdadaan ng problema sa kanyang buhay, Panginoon, iba yung liwanag na nakikita namin sa kanyang buhay. Panginoon, alam namin pa rin na nasa iyong mga palad ng aming Pastor Edwin. Dalangin po namin, Panginoon, na bigyan niyo po ang pamilya ni Ate Jenny ng unconditional love. Shower her blessing, Panginoon, na heal her heart, Panginoon, para mapagtagumpayan nila at overcome, Panginoon. Ang nangyari po, alam namin, Panginoon, na masakit, na mawalan ng isang haligi, ng tahanan, isang ama, Panginoon. Pero naniniwala kami, Panginoon, na mas maganda ang iyong plano kaysa sa aming mga desire. Maraming salamat po, Panginoon. At dalangin po namin na kami po ay inyong gabayan hanggang sa huli, Father God. Maraming salamat po, Panginoon.
Sa inamang po namin binabalik ang mataas na papuri na may pasasalamat at pagsamba sa nag-iisang bugtong ng iyon at aming tagapagligtas na si Yesu Cristo. Ito po ay panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Nanyayahan ko po ang dalawang celebrant natin. Kuya Jeff Sarda at Kuya Jeffoy Mamputay. So, dalawang Jeff, si Jeffrey, nagbatian na silang dalawa. So, let us bow down our heads, no, and extend our hands sa buhay na ating mga kapatiran. Father God, maraming salamat, Lord God, sa inyong salita, Lord God. Maraming salamat, Lord God, dahil buhay ka, Lord God. Ikaw ay kumikilos sa buhay ng bawat isa, Father God. Lalong-lalo na, Lord, sa buhay ng aming kapatiran, sa aming dalawang kapatid na ito, Lord God. Lord, nakikita namin ang iyong pagkilos, Lord God. Nakikita namin, Lord God, ang iyong liwanag, Lord God, sa buhay ng aming dalawang kapatiran, Lord God. Lord God, ang aming kapatid na si Jeffrey, Lord God, si Kuya Jeffrey Lizarda, Lord God. Maraming salamat, Lord God, sa kanyang buhay, Lord God. Salamat, Lord God, dahil patuloy niyo siyang pinagpapala, Lord God. Patuloy niyo siyang binibless, Lord God. Maraming salamat, Lord God, dahil ikaw po ang kanyang kalakasan, Lord God. Ikaw po ang patuloy, Lord God, na nagtitibay sa kanya, Lord God. Ikaw po ang nag-bless sa kanyang pamilya at maging sa kanya, Lord God. Maraming salamat, Lord God, dahil inyo siyang binigyan ng talent at ability, Lord God, Lord, na nagagamit niya, Lord God, sa paglilingkod sa inyo, Lord God. And we pray, Lord God, na patuloy niyo po siyang gamitin through this talent, Lord God, sa kanyang pagiging musician, Lord God, sa aming praise and worship team, Lord God. Lord God, ikaw po ang patuloy na maitaas sa kanyang buhay, Lord God. Lord, ikaw po ang patuloy na kumilos, ikaw po ang patuloy na manguna sa buhay ng aming Kuya Jeffrey, Lord God. Ikaw po, Lord God, ang patuloy na mag-ingat sa kanyang pamilya, sa kanyang pamilya sa Pilipinas, Lord God. Ikaw po ang magbigay sa kanila, Lord God, ng good health, Lord God, and provision, Father God. Lord, ikaw po ang mag-comfort sa kanya sa tuwing namimiss niya ang kanyang pamilya, Lord God. Lord, ikaw po ang magbigay ng pagmamahal at pag-understanding, Lord God, sa buong pamilya, Lord God. Lord, I pray, Lord God, na iyo pong i-fulfill, Lord God, ang inyong mga promise, Lord God, sa buhay ng aming Kuya Jeffrey, Lord God. Kung anong po, Lord God, ang kanyang pangangailangan, ang kanyang mga goals sa buhay, mga dinidesire niya sa kanyang puso, Lord God, sa kanyang career, sa kanyang mga anak sa buhay, Lord, sa kanyang anak, o sa kanyang asawa, kanyang sa buong plano, Lord God, sa kanyang pamilya, sa kanyang buhay, Lord God. Lord, ikaw po ang mag-bless sa kanya, Lord God. Lord, kung anong pangangailangan niya, Lord God, physical, financial, spiritual, Lord God, ikaw ang magpuno, Lord God. Maraming salamat, Lord God, sa buhay, Lord God, aming Kuya Jeffrey Lizarda, Lord God. Lord, I speak the name of Jesus upon his life, Lord God. For in your name, it is complete. There is healing, there is life, there is provision, Lord God. There is blessing, Lord God. Lord, I speak Jesus in the life of our brother Jeffrey Lizarda, Lord God. And I also pray and I speak the name of Jesus upon our brother Jeffoy. Brother Jeffoy, Lord God, nakikita niyo po, Lord God, na siya po ay tumagal dito sa TCF, Lord God, na naglilingkod sa inyo, Lord God. Nakikita niyo po, Lord God, ang kanyang puso, Lord God. Lord, I pray, Lord God, na patuloy niyo po siyang i-bless, patuloy niyo po siyang gamitin, Lord God. Ikaw po ang patuloy na manguna sa kanyang buhay, Lord God. Bigyan niyo po siya ng karagdagan pang wisdom, Lord God, na makakilala sa inyo at gamitin, Lord God, mo siya, Lord God, para maghayag ng iyong salita, Lord God. Lord, ginagamit niyo po siya as a musician, at gagamitin niyo pa rin po siya para sa mga iba pang gawain dito sa pulpito, Lord God. Lord, maraming salamat sa buhay, Lord God. Itinataas po namin, Lord God, ang aming Kuya Jeffrey sa inyo, Lord God. We commit to his life, Lord God, ang kanyang mga goals
host, Lord God, kanyang mga mahal sa buhay sa Pilipinas, at kasama, Lord God, sa kanyang asawa na aming Sister Bebs, Lord God. Lord, I pray, Lord God, that they will not just be a husband and wife, Lord God, but they will be a family, Lord God. Lord, you will bless them, Lord God, with the blessing, Lord God, na maging pamilya sila, Lord God. Lord, ikaw po ang bubuo sa kaniya, Lord God. Higit sa lahat, Lord God. Ikaw ang magbuklod sa kanila, Lord God, as a family, Lord God, at ibibigay niyo po, Lord God, ang bunga, Lord God, ng pagmamahal na galing sa iyo, Lord God. Lord, ikaw po ang mag-bless sa kanila, Lord God. Patuloy niyo po silang i-provide, Lord God, sa mga pangangailangan, sa protection, Lord God, sa kanilang tinatahak na landas araw-araw, Lord God. Lord, guide them and protect them, Lord God. I speak the name of Jesus in the name of our brothers, Lord God. This all we pray in the name of Jesus. Amen and amen. Sige po, manatili po tayong nakatayo. Taas po natin ang ating kamay para sa benediction sa araw na ito. Sabi nga ng Panginoon, the Lord bless you and keep you, and the Lord make His face to shine upon you, and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance. To God be the glory. Hallelujah.